may magbabago. Ako sa akin, reform should happen in, not the people na nakaupo, pero dapat yung magmula sa transaksyon, sa pakikipag-usap ng mga cabinet officials kung magkano ito, magkano yan. Yung mga gano'n about sa pera dapat people can track where the money is going. At kung yung perang naibigay sa isang proyekto, yung ba'y nagawa? Kung hindi man nagawa, anong assessment, anong report? As transparent as it can be. Yan ang nakikita ko dyan. Napansin niyo din na parang sunod-sunod ang cover up dito. To be honest with you, it's not because they're not doing anything. It's just because maaring mabagal sila one way or maaring wala silang ginagawa, it's another way, or baka may strategy silang ginagawa dahil sa sabihin na nating mabagal na solusyon. Pero it doesn't justify that the government will overpromise things na hindi nila kayang i-deliver. Tapos lagi na lang nagda-damage control using Attorney Clear from the PCO para i-damage control kung ano yung hindi natupad, hindi nagawa ng gobyerno. I think the less talk, the less mistake that the government should do right now. Gawin niyo na lang yung trabaho niyo, ipakita niyo resulta, then you can talk. Yun yung parang dapat nilang gawin. Alam din natin that the corruption dito sa flood control project na 'to, marami po ang nadulot na sakuna dito. Alam niyo po ba, meron ako natuklasan when I was researching this case about flood control, merong isang dike na, ah, sa dokumento na nakita ko po sa DPWH, nakalagay po doon that the project was finished, meron yung mga contractor, pero the problem is 'pag tiningnan mo yung proyekto and um, may mga parang site inspection ginawa, lumalabas na kumpleto nga, gawa naman yung dike, pero substandard. Nung tinignan mismo ng engineer, I think si Secretary Dizon ba yun? Parang nag-check yata doon. Nakita niya that every part, miski yung bato tsaka yung sementong ginamit, substandard, madaling masira. Sa paliwanag ng mga regional head at saka local district head ng DPWH do sa Diki na I just forgot yung project, at saka kung saan lugar 'to. Parang paliwanag nila na, opo complete na siya, pero hindi pa tapos yung inspection. Pero ang tanong ko dun, ba't mo binayaran? Ba't na hindi pa siya tapos or hindi pa siya up par ah, sa normal standard? Kasi kung madali siyang masira, ba't mo babayaran? Ba't mo popondohan? I remember yung issue na yun, and it was like a big, parang, a big issue in, national politics. Kasi para lumalagay in ghost project. Ang problema yung substandard na mga project na ani mo'y bayad na, tapos pagka tiningnan mo, eh, yung pala madali din masira, so hindi rin tatagal. Si Congressman Erice na itong flood control issue na ito ay sumasalamin daw sa isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Well, I don't I don't see it like that. Para sa'kin overreacting lang si Congressman Erice dun. My take about this is that this is a legacy forming for President Marcos. I think that he should step up, do everything possible to act on it and to deliver his promises. I think after whatever project na ginagawa niya bilang presidente before siya umupo, I think that the flood control project 'pag ito na-solve at may talagang napakulong na malalaking tao, sabihin na nating na nakasuhan, I really think eto yung magiging legacy ni President Marcos. So, sabi ko nga, mag-antay lang tayo sa susunod na kabanata. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.